Mayamang buhay mga kapatid. May nagtanong po sa akin, paano ba kami mabubuhay ma'am? Kay isa lang ang nagtatrabaho sa amin at minimum wage earner lang. So, let us say 550 times 26 days in a month, nasa 14,300 lang. Alam mo ba na ang minimum wage sa bawat rehiyon ay inaral po ng gobyerno yan. So, ang family of 5 members, ibig sabihin, mabubuhay ka sa minimum wage na yan. Ngayon, ako po ay nag-start din na ang sweldo ko, nung ako'y rank and file pa lang, ay 1,200 lang way back sa time ni President Corazon Aquino. Yun lang po ang minimum wage ng aking rank noon. So, pero buhay po ako at may surplus naman. Ngayon, ano po ang aking technique? Okay? Number 1 talaga ay unahin mo yung utang mo. Bayaran mo muna talaga ang utang mo. I-zero mo muna ang utang mo. Pangalawa ay i-control mo ang budget expenses mo. Yung hindi kinakailangan, ano ba yung mga hindi kinakailangan? Example, magugulat ka, ang isang taong ito ay driver laang, pero nakakapagtaya ng loto araw-araw. Ilagay na nating 10 peso sa isang araw, in 30 days, may 300 gang hindi mo kailangan, di ba? Na mawala sa'yo. In 12 months, that's 3,600. Eh kung inipon mo yan, di ba? So, 20 pesos, maliit na nga ang 20 pesos din na pangtaya ng loto sa sure tres. So, in 30 days, that's also what? 600 times 12, that's 12 months in a year, that's 7,200, di ba? In 10 years, that's 72,000. O what if may 50 pesos si tatay o si nanay na pangtayan ng loto? Abay, nasa 18,000 po yan sa isang taon. So, tanggalin po natin yung mga hindi kailangan, unnecessary. Isa pa na hindi kailangan, sigarilyo. Ayan. Let us say, nakakaubos ng half pack si papa, si kuya, whoever, na tumutulong. That's also 125 per day times 30 days, that's 3,750. Ipunin mo yung tatlong yan. Isama mo na rin yung snack. Sa aming time, hindi naman po kami mayaman, hindi rin kami nasa poverty line because my parents were in the academy, they were teachers. Pero po, 3 lang kami magkakapatid, pero hindi po ako nasanay na mag-snack. So, kung meron man akong snack, kagaya ng inilalagay ko sa aking vlogs, ay made sa bahay. Yan. Kaya siguro wala akong sakit until now because I prepare my food at home. I don't eat processed food kasi napaka-mindful po ako ng eating. I don't want to die like my parents and grandparents who died of aneurysm, of high blood. At wala naman kaming diabetes kasi hindi kami sinanay ng lola namin na uminom ng soda. What if doon sa snacks mo mayroon ding yan? Kaya number 1 talaga sa akin, sa aking budgeting, to stay healthy. Kasi health is wealth nga. Kung pagdating mo pa nga lang ng 40, may high blood ka na, may maintenance ka na, bumibili ka na ng gamot, ay nako, minus din yan sa ating mga kinikita. So, yung mga unnecessary, itry mong ikat yun. Diba? Kasi yung mga ini-intake, garbage in, garbage out yan. Tinitake mo ng mga pagkain, walang nutrients sa katawan mo, kay lulubo, ay abay, nako, yung kulay nga, hindi ako nagkukulay ng buhok. Hayaan mo na yan. You're bound to really have white strands of hair. So, ayan.
i-reduce mo po, if not zero, yung mga unnecessary expenses. Ano yung biggest expense mo na fixed? Yan. Kuryente, tubig. Yan. Paano ba natin marireduce? Di tanggalin natin, i-plug out natin yung mga hindi nila ginagamit na mga appliances. Ayan. Yung isang country nga yata, Canada or Australia, nagpanukala yung presidente nila na hindi i-allow ang mga adolescents, children and below na gumamit ng mga media platforms. 'Di ba? Napaka-pervasive po yung mga sex na yan, yung mga kung ano-anong kabastusan. Hindi rin naman siguro kailangan ng ating mga anak yung mga cellphone na yan, 'di ba? Magpapaload. Oo. Kaya lang ang argumento, 'di ba, ginagamit sa hindi naman totoo 'yan. Oo, that's why people now, the students now are non-readers at mga bobo talaga kasi hindi na nag-a-analyze. They just get it. They do not even read it from the internet. They just copy-paste. Hindi katulad natin noon, nag-home reading report tayo. Kaya, I don't know. Hindi ko maintindihan talaga yung generation natin ngayon because wala na, hindi na nila pinagdaanan yung mga kahirapan natin noon kahit sa pag-aaral. So, number 1, stay healthy. Number 2, budget and reduce, if not zero, your unnecessary budget. Pay off your debts. I-zero mo talaga yung utang. And then, earn more. Kung si spouse makakapaghanap ng pwedeng maglabada, pwedeng ng skills. Yan ang sinasabi ko, kung yung ating mga asawa na babae, they can, sikreto lang ho, yung nagkakat ng hair, yan. Magra-rounds ka lang. Meron rin yan ganyan na nashiran ko sa aking paglalakbay. Tinuruan ko po kung paano kikita araw-araw ng triple the minimum wage sa pagmamanicure, pedicure at haircut. So, thank you again for your comments. Ako, hindi na yata matatapos ang aking mga chapters dito because of the comments kung paano ba talaga. Napaka-basic lang talaga po kung hindi natin kailangan at hindi ka naman mamamatay sa mga expenses na yan na ikakat mo. Itigil po natin and teach our children to do the same. Thank you for subscribing and commenting, and I hope you would give me a thumbs up. Amen.